Sa mga kapatid, para sa pagpapatuloy ng ating Morning Revival Preview, ang schedule natin ngayon ay Week 5, Day 2. So magbabasa na ako ng mga Bible verses natin. Job 2:3. Have you considered my servant Job? For there is none like him on the earth, a perfect and upright man who fears God and turns away from evil. And he still holds fast his integrity. So, ang Diyos ang nagsasalita dito. Alam niyo ba kung sino ang kausap niya rito? Si Satanas. At sa harapan ni Satanas, maging nung panahon na bago pa giniba ng Diyos si Job, pinagmamalaki rin naman niya si Job. May may appreciation din siya kay Job. At tinuring niya na nung panahon na umiiral si Job sa lumang buhay, bago siya giniba ng Diyos, wala rin katulad si Job sa ibabaw ng lupa. Siya ang pinaka-perfect sa mga unbeliever. So kung ika-categorize mo ang mga unbeliever at si Job, wala. Talon-talo sila ni Job pagdating sa pagiging perfect. So may mga ilang bagay dito na binanggit ng Diyos. Sabi niya, there is none like him on the earth. Wala siyang katulad. Walang katulad na nilalang na katulad ni Job na umiiral ng panahon na yon. At meron mga ilang bagay na katangian si Job na napakataas. Napakataas. Sabi niya, si Job ay perfect. Ibig sabihin ng perfect, walang kapintasan. Wala kang maipipintas sa kanya. Lalo na sa kanyang pantaong buhay. Anong ipipintas mo? Wala siyang ginawang mali sa buhay niya. Napaka-perfect ng taong ito. At binanggit din sa atin, upright man. So ang ibig sabihin ng upright, matuwid na tao. So sa kanyang pamumuhay, sa kanyang karakter, siya ay isang matuwid na tao. Tapos, sabi rito, he fears God. Diba? Isa siyang taong may takot sa Diyos. Ang laking bagay niyan. Pag ang tao, may takot ka sa Diyos, hindi ka gagawa ng mali. Sapagkat alam mo na ayaw ng Diyos yan. Magiging perfect ka talaga kung ikaw ay isang tao na may takot sa Diyos. Tapos, sabi rito, and turns away from evil. Naniniwala ako, sa lahat ng kapanahunan, maging sa panahon ni Job, maraming evil, masasamang bagay, mga masasamang gawa, mga masasamang tao, mga masasamang negosyo, maraming kasamaan. Subalit si Job, tinalikuran niya lahat ng uri ng kasamaan. Wow! Amen. At sinasabi sa atin, he holds fast his integrity. Pinanghawakan niya ang kanyang integridad. Hindi niya yan pinababayaan. Inalagaan niya yan. Ano masasabi niyo? Halos wala. Wala akong masasabi. Maging ang Diyos, pinagmalaki siya. Pero bagamat pinagmalaki siya ng Diyos, dahil sa mga puntong ito, alam pa rin ng Diyos na siya ay hindi ayon sa ekonomiya ng Diyos. So para sa Diyos, hindi niya pwedeng i-give up ang kanyang economy dahil lang sa mga kabutihan. Hindi niya bibitawan ang kanyang ekonomiya. Ipaglalaban niya yan at isusulong pa rin niya yan maging sa isang taong katulad ni Job na perfect na. 1 John 3:2, Beloved, now we are children of God, and it has not yet been manifested what we will be. We know that if He is manifested, we will be like Him, because we will see Him even as He is. Ano naman ang sinasabi rito? Una, sabi niya, tayo ay mga children of God, mga anak ng Diyos. Lahat tayo mga anak ng Diyos. May buhay tayo ng Diyos. At hindi pa rin natin nakikita, sabi niya,
kung ano ba tayo, kung ano ba ang mangyayari sa atin, o kung anong maging itsura natin. Hindi pa nakakayag yan. Ngayon, mga anak tayo ng Diyos, pag tinignan mo yung mga anak ng Diyos, ito yung mga believer sa panahon na ito. Pero meron din mga unbeliever, mga hindi anak ng Diyos, mga taong walang buhay ng Diyos. Pag tinignan mo itong mga taong ito at tayo, pareho lang ang itsura. Pareho lang. Pareho lang ang kinakain, pareho lang ang itsura, kakasakit, tumatanda, walang pinagkaiba sa panlabas. Kaya sabi niya, hindi pa natin nakikita sa ngayon ano ba ang magiging itsura natin o katulad natin sa darating na panahon. Pero ito, sinabi niya, ito naman ay salita ng Panginoong Hesus. Sabi niya, alam natin na kung ang Panginoong Hesus ay nahayag na, ibig sabihin kung dumating na siya, tayo ay magiging katulad niya. Yun, sinagot niya yung tanong niya. Ano magiging itsura natin? Hindi pa natin alam. Pero alam natin. Hindi natin alam kasi hindi pa dumating. Pero alam natin na kung ang Panginoong Hesus ay dumating, tayo ay magiging katulad niya. O pwede mo sabihin, kamukha niya. So yan ang resulta ng God's economy. Sapagat gaano man ka-upright ang isang tao, kabuti, natatakot siya sa Diyos, mataas ang kanyang moralidad, meron siyang integridad, tinalikuran niya ng lahat ng kasamaan, hindi pa din siya magiging kamukha ng Diyos. Hindi pa rin mangyayari yan. Pwede ka lang maging kamukha ng Diyos kung maisagawa ang ekonomiya ng Diyos sa iyo. Makapasok ang Diyos sa iyo, magkaroon ka ng buhay ng Diyos, lumago siya sa iyo, lumaganap siya sa iyo, hanggang maluwalhati ang Diyos sa iyo. Anong resulta niyan? Maging kamukha mo si Kristo. So yan lang ang kaibahan, yan ang malaking kaibahan ng kabutihan at resulta o resulta ng ekonomiya ng Diyos. So magbabasa na ako. There was a man in the land of Uz, whose name was Job. And this man was perfect and upright, and he feared God and turned away from evil. Being perfect is related to the inner man, and being upright is related to the outer man. Furthermore, to be upright means that we are not crooked or biased. So ito yung kahulugan ng mga description na meron si Job bago siya tinuos ng Panginoon. Sabi dito, siya ay perfect, upright, feared God, turned away from evil. Ang ibig sabihin ng perfect, ito ay may kinalaman sa panloob na tao ni Job. Perfect ang kanyang panloob na tao. Ibig sabihin, ang kanyang kabutihan ay nanggagaling sa loob. Ang kanyang pagiging sakdal ay mula sa kanyang panloob. Kasi yung tao, pwede natin sabihin, depende ito kung ano siyang klaseng tao sa loob, hindi sa labas. Kapag ang isang tao ay maawain sa loob, magiging maawain siya sa labas at totoo yung pagiging maawain niya. Sapagat may mga taong nagkukunwari lang, katulad ng mga politician, gumagawa sila ng mga magaganda sa labas. Pero sa loob, may problema yan. Pero si Job, ang panloob niya perfect. Okay. Kaya upright ang kanyang panlabas. Ang ibig sabihin ng upright, hindi baluktot, hindi crooked na tao, hindi liko, hindi siya likong tao. At hindi siya kumikiling, upright, batuid ang kanyang ugali.
Dahil sa loob niya ay perfect siya. Amen. Ano pa? Okay. Binabanggit din sa atin. Okay. Siya ay perfect inwardly, upright outwardly. At dinagdag dito, siya ay isang tao may takot sa Diyos. Ito ay positive. No? At siya ay tumatalikod mula sa mga masasamang bagay. Okay? At okay, so hindi ako, okay, babasahin ko na uli. Job feared God positively and turned away from the evil things or evil negatively. God did not create man merely to fear him and not to do anything wrong. Oh, so yun yung counter dyan. Sabi rito, si Job, okay, perfect inwardly, upright outwardly, feared God positively, turn away from evil negatively. Ang ganda. Ang ganda, di ba? Oo. Naisip ko nga kung ang mga politiko natin, ang mga nangungunang taong namamahala sa bansa natin, katulad ni Job. Maski hindi sila believer, katulad sila ni Job. Wow, ang ganda ng sitwasyon natin ngayon. Ang yaman-yaman siguro ng Pilipinas. Sipin mo, kung ang mga naging leader natin, perfect inwardly, upright outwardly, fear God, hindi gumagawa ng mga evil, at pinanghahawakan ang kanilang integridad. Maski hindi Christian, pag ganyan yung tao, ang ganda ng bansa. Di ba? Sa mundo, marami mga bansa na hindi naman Christian. Pero yung mga pinuno nila, almost mabubuting tao. Panloob, panlabas, may takot, di ba? May integridad. Ang ganda ng bansa. Okay. So, sabi dito, the Bible tells us that God created man. Okay. Ito. God did not create man merely to fear Him and not do anything wrong. Ganun naman. Hindi naman nilikha ng Diyos ang tao para katakutan siya. Para makalikha siya ng mga taong hindi gumagawa ng masama. Hindi yan ang intention ng Diyos. Hindi rin siya gumawa ng tao para maging perfect sa panloob at upright sa panlabas. Hindi yan ang gusto ng Diyos. Hindi yan ang intention. Bagamat si Job ay nailikha o na-develop sa ganyang klaseng tao na napakaganda, pero hindi yan ang gusto ng Diyos na maging tao. Okay. Okay, so ito. The Bible tells us that God created man in His own image and according to His likeness, that man may express Him. The most positive thing is to express God. To express God is higher than fearing God and turning away from evil. Yun naman. Ang intention talaga ng Diyos, hindi naman lumikha ng mga taong takot sa Kanya o mga taong hindi gumagawa ng mga liko. Hindi yan. No, ang gusto niya, nilikha niya ang Diyos, ang tao, ayon sa Kanyang anyo at wangis. Upang maging kahayagan niya. At ang pagiging kahayagan ng Diyos ay mas mataas kaysa sa konsepto ng takot sa Diyos o hindi gumagawa ng masama. No, yun yung pinakamataas. Okay, na pwedeng mangyari sa tao. No? Yan ay kung kaya niyang ihayag ang Diyos. Yun ang gusto ng Diyos. Yung mga taong nilikha niya, maihayag siya. No? Hindi niya intention na yung mga taong nilikha niya ay takot sa Kanya. Ay, hindi gumagawa ng masama. Hindi yun. Wala sa Kanya yan. Okay. Amen. So today's reading na ako. Another word used in relation to Job
the man is integrity. Job's wife asked him, "Do you still hold fast your integrity?" Job said to his friends, "Until I die, I will not put away my integrity from me." Finally, in 31:6, Job declared, "Let God know my integrity." Integrity is totality of being perfect and being upright. It is the totality of perfection plus uprightness. With respect to Job, integrity is the total expression of what he was. In character, he was perfect and upright, and in his ethics, he had a high standard of integrity. So sa totalidad, sa kabuuan, di ba, siya ay matuwid, ano pa, perfect, no? At siya ay may takot sa Diyos, at siya ay tumatalikod sa mga masasamang bagay. Lahat ng ito ay binabanggit sa atin, no, na siya ay isang taong merong integridad. Integrity is the totality, okay, of what Job was. No, siya ay isang tao ng integridad. Ang taas niyan, di ba? Kaya minsan yung term na integrity, ginagamit ng mga politician yan eh. Ito ang iboto nyo. Meron itong integridad. Kuno. So si Job, ang kanyang integridad ay totoo. Totoo siya, tunay, at puro dalisay. So ang kanyang humanity, wow, parang hindi natisod ang kanyang humanity. Ang galing, ang ganda. So yan si Job. Na maging ang Diyos, pinagmalaki niya si Job sa harapan ni Satanas. No, na ibig sabihin, ikaw Satanas, tingnan mo. Lahat ng tao, ginawa mong masasama, nanakaw, gumagawa ng mga karumal-dumal na bagay. Walang takot sa Diyos. Pero nakita mo ba yung isang yan? Wow. Pero si Satanas, hindi naman nagpapatalo, siyempre. Sumasagot yan. Sabi niya sa Diyos, kaya lang naman ganyan si Job kasi pinapayaman mo. Kakatawa talaga. Sabi niya. Binibless mo kasi siya eh. Kaya ganyan siya kabait sa iyo eh. So, magaling ang sagot, di ba? Magaling ang sagot. Tapos hindi lang, tinagdagan pa niya. Alisin mo lahat yung mga blessing mo kay Job. Isusumpa ka niya. Wow. Pero, nung panahon na inalis na yung mga blessing niya, actually ginamit ng Diyos yung si Satanas bilang isang pangit na kasangkapan para hubarin lahat ng kung anong meron si Job at magdala ng sakit kay Job. Pero hindi sinumpa ni Job ang Diyos. Yun ang maganda. Talagang totoo ang kanyang pagiging integridad na tao. Ang kanyang pagiging may takot sa Diyos, totoo talaga. Kaya doon sa parting yun, walang masabi si Satanas. Wala siya masabi. Sabi niya, pag inalis daw lahat yun, susumpain ni Job ang Diyos. Hindi ginawa ni Job yan. No. So, magbasa pa uli ako. Amen. What Job had attained was altogether vanity. It did not fulfill God's purpose. It did not satisfy God's desire. Thus God was lovingly concerned for Job and held two councils in heaven concerning how to deal with Job. Amen. So, sinabi rito, vanity. Lahat ng meron si Job ay vanity. Vanity, ibig sabihin walang kabuluhan. Ang kanyang pagiging matuwid, dalisay, may takot sa Diyos, tumalikod sa mga masasama, ano pa, at may mataas na integridad. Lahat ng ito ay vanity.
Ang ibig sabihin ng vanity, walang kabuluhan. Bakit? Bakit, brother? Wala na nga siyang katulad sa lupa eh. Di ba? Maging ang Diyos pinagmalaki niya. Bakit sinasabing lahat ng ito ay vanity? Kasi lahat ng ito ay hindi ayon sa kagustuhan ng Diyos. Yun. So dito sa mundo, lahat ng bagay na hindi tumutugma sa ekonomiya ng Diyos ay vanity. Nagsiserve ka ba? Kung yan ay hindi ayon sa ekonomiya ng Diyos, vanity yan. Vanity. Nagbibigay ka ba ng offering? Maganda. Pero kung hindi yan ayon sa ekonomiya ng Diyos, yan ay vanity. Lahat ng bagay na hindi ayon sa kagustuhan ng Diyos, hindi ayon sa ekonomiya ng Diyos, ay vanity. Kaya napakahalaga na lahat ng bagay na ginagawa natin, mga kapatid, ay tumutugma sa ekonomiya ng Diyos. Amen. Ethically speaking, Job was very good. According to human eyes, there was no problem with Job. God even boasted to Satan regarding how good Job was. Only God knew that Job had a need, that he was short of God. Because of his loving concern for Job, God held a council in the heavens to talk about Job. So, mahal ng Diyos si Job. Mahal niya si Job. Nakita niya ang lahat ng mga panlabas na kabutihan ni Job. No? At mahal niya si Job. At naawa siya kay Job. No? At dahil dyan, nagkaroon ng isang pag-uusap sa sangkalangitan. Ano ba ang pwede natin gawin kay Job? Espesyal na tao itong si Job sa mata ng Diyos. Lahat ng kanyang katangian, hindi niya na-satisfied ng Diyos. At ang Diyos mas naawa pa sa kanya. Sabagat alam ng Diyos, lahat na meron si Job ay walang kabuluhan. Amen. Eventually, God's intention was to make Job a man of God. So, bumuo ng isang intensyon ang Diyos. Isang desisyon, isang plano, isang pagsasagawa upang ang taong ito ay gawing man of God. Yan ang nangyari. Filled with Christ. Ano pa? The embodiment of God, to be the fullness of God for the expression of God in Christ, not a man of high standard of ethics in Job's natural perfection, natural uprightness, natural integrity, with Job attempted to maintain and hold. So sa buhay ni Job, lahat ng bagay na meron siya, okay na sa kanya yan. Satisfied na siya. Wala na siyang hihilingin pa sa buhay niya. Maging ang kanyang pagkatao na ginagawa, mas lalong gusto niyang i-improve ang kanyang pagiging perfect. Ang kanyang pagiging upright. At dagdagan pa ang takot niya sa Diyos. At dagdagan pa ang kanyang pagtalikod sa mga masasamang bagay. At panghawakan itong lahat ng ito bilang kanyang integridad. Okay na sa kanya yan. Tahimik na ang buhay niya. Wala na siyang ibang iniisip. Satisfied na siyang ganyan siya. Pero ang Diyos, hindi siya kontento kay Job. No? At siya ay hindi nasisiyahan kay Job. Sa parte ng pagiging perfect, pinagmalaki niya si Job. Pero tungkol sa kanyang ekonomiya, hindi siya natutuwa. Naawa siya. Mahal niya ang taong ito. Ayaw niyang pabayaan si Job sa ganyang sitwasyon. At mahal din ng Diyos ang kanyang ekonomiya. Gusto niya na ito ay isagawa sa taong ito. Na bagamat ipinagmalaki na niya, pero malaki ang kulang. Amen.
Amen. So ito mga magagandang salita. Ayon na to sa ekonomiya ng Diyos. Christians should seek to gain God more than any other matter or thing. Ano ang dapat na maging goal ng isang Christian? Gain God. Tamuhin mo ang Diyos. Yan ang pinakamahalaga sa buhay ng isang Kristiyano. Ang tamuhin niya ang Diyos. To gain God is deeper and more subjective than merely to believe in His existence or to fear Him. Many thoughtful people believe that God exists and even fear Him, but God is not in them. Maraming mga tao ngayon, ang kanilang konsepto ay maniwala lang sa Diyos. Yung kanilang believing ay objective. May Diyos, sasabihin nila. At itong Diyos na ito ay umiiral. At dapat katakutan natin siya. So yan yung pinaka-common na konsepto ng mga Kristiyano. At sa kanila, napakataas na yan. Huwag niyong kakalimutan na mayroong Diyos na umiiral sa buong mundo. Buhay siya. Gumagalaw, umiiral, nandito siya. Katakutan natin siya. Sabi ng mga karamihan. Pero sabi natin, ang God's economy is to gain God. Ang ekonomiya ng Diyos ay ang tamuhin ang Diyos. At ito ang pinakamahalagang bagay, ang tamuhin mo siya. Mas mataas, mas mahalaga kesa maniwala ka lang na siya ay umiiral at natatakot ka sa Kanya. Amen. Amen. So, bagamat may mga tao na naniniwalang umiiral ang Diyos, sa paniwala nila yan. At dahil naniniwala silang may Diyos, takot sila. Pero ang problema, wala naman yung Diyos sa loob nila. Kaya ang mahalaga ay tamuhin mo ang Diyos. Amen. To believe in God is to gain Him subjectively in one spirit. When a person believes in God, he opens his heart to receive God and to let God enter into him and dwell in his spirit. Hence, he can be joined and mingled with God, and God can become his element. When we let God enter into us to be our life and nature, and even our being, we are joined to Him as one. This is the meaning of being a Christian. Every Christian should know that God desires men to gain Him. Gain Him. Halimbawa yung term na believing. Maraming tao, ang believing nila ay naniwala lang sila sa kanilang konsepto. Oo, may Diyos. Oo, naniniwala akong namatay siya para sa akin. Oo, alam ko na tinubos na niya ako. Oo, alam ko na pinatawad na niya ako. Oo, alam ko na nabuhay siya muli. Oo. Pero asan ang Diyos? Nasa labas mo. Ang ibig sabihin ng believe, mga kapatid, ay tanggapin mo ang Diyos. Makapasok siya sa iyong espiritu. Madala niya ang walang hanggang buhay tungo sa loob mo. Makapanahan siya sa iyo. Siya ay maging buhay mo at kalikasan mo. Nasaan ang Diyos? Nasa loob mo. Hindi ka lang naniniwalang, umiiral siya. Nasa loob mo ang Diyos. Tinamo mo siya. Yan ang ibig sabihin ng believing. At yan ang ibig sabihin ng gaining God. Tamuhin ang Diyos. Amen. So, ito ang kagustuhan ng Diyos. At bawat Kristiyano, dapat alam ito na ang Diyos, ang gusto niya ay makapasok sa loob mo. Yan ang ibig sabihin ng tamuhin ang Diyos. To gain God does not refer merely to believing in Him or fearing Him objectively. To gain God is to receive Him into us subjectively.
That is, to let Him be our life and nature, and to let Him mingle with us until He becomes our element. Amen. So, yan ang believing. Kaya ang madalas ginagamit natin, believing into Him. No, yung iba, believing in Him. Malaki ang pagkakaiba. Believing in Him, naniniwala sa Kanya. O nananampalataya sa Kanya. Maring ang kanyang pag-believe ay, oo, meron Diyos. At dapat katakutan siya. Pero ang totoong meaning ng believing into Him. Manampalataya tungo sa Kanya. Tanggapin siya tungo sa loob natin. Yan ang believing. Amen. Upang ang resulta, siya ay maging buhay natin at maging kalikasan natin. Nadala ang Diyos sa iyo. Yung buhay niya, nadala sa iyo. Yung kanyang kalikasan, nadala sa iyo. Umiiral ang Diyos sa loob mo. Nabubuhay siya, gumagawa siya sa loob mo. Di ba? Siya ay lumalaganap sa loob mo. Ino-occupy niya ang iba't ibang bahagi ng iyong pagkatao, ang iyong damdamin, ang iyong kaisipan. Diba? Maging ang iyong pagpapasya, nandun na siya ngayon. Kaya nga may term na Emmanuel. What is Emmanuel? God with us. Sa panahon ng Bagong Tipan, ginamit yung salitang Emmanuel, God with us. Sa Lumang Tipan, ang Diyos ay nasa labas ng tao. Pero sa Bagong Tipan, dumating ang ekonomiya ng Diyos sa isang pagsasagawa na kung saan siya ay pumasok sa tao, nanahan sa tao, ginawa niyang tahanan ng tao, ginawa niyang templo ang tao. Kaya sa Biblia, sa Bagong Tipan, sinasabi, God with us. At sa Timothy, the Lord be with your spirit. Amen. Amen. So then His thoughts will be our thoughts. His emotions will be our emotions. His preferences will be our preferences. And His inclinations will be our inclinations. This is what it means to gain God. Ayun na. Naging kaisa mo na ang Diyos. Ang kanyang kaisipan, naging kaisipan mo na. Ang kaisipan mo ay naging kaisipan ng Diyos. Nakapasok ka sa kaisipan ng Diyos, nakapasok ka sa emosyon ng Diyos, naging emosyon mo ay emosyon ng Diyos, maging ang kanyang preferences, sinabi dito, ay naging preferences natin. Ibig sabihin yung mga choices. Ang kanyang choice, naging choice mo na rin. At ang kanyang inclinations, ang kanyang paghilig, o pagpili, naging pagpili mo na rin. Ito ang ibig sabihin ng tamuhin ang Diyos. At ito ang God's economy. Ito ang wala si Job bago siya giniba ng Diyos. Salamat sa Panginoon. Amen.